Tahimik ang paglakad ni Justina. Tanging ang muting pag-ibot ng naapakang mga tuyot na dahon ang maririnig. Maging ang mga insekto ay tila nagsikublihan upang mabigyan daan ang dalagang patungo sa ilog. Bitbit ang isang timba na may lamang mga damit at isang plangganang walang laman. Nang makarating siya sa ilog ay nagpalinga-linga muna bago humanap ng pwestong mapaglalabahan. Tinawagan Eva si Apo Onad para sabihin na nag-aaya si Clark sa isang bagong bukas na coffee shop. Pumayag si Apo Onad pero sinabing hindi din siya magtatagal at may pupuntahan siyang baryo. Ayon kasi sa kakilala niyang taga roon ay may tiktik daw na gumagala at ilan na nga ang naging biktima. Pag-uwi ni Justina sa bahay nila ay galit na sinalubong siya ng ina. Binili na raw siya nito na huwag maglalabas sa ilog ng mag-isa. Parang hindi naman daw niya alam ang panganib na nakaambas sa kanila. Ani Justina, walang dapat ipag-alala ang kanyang ina. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Hindi niya makumbinsi ang ina. Tuloy pa rin ang paglilita niya nito. Hindi na lang niya pinansin dahil hindi naman siya mananalo rito. Bili ni Clark na magsabay na sina Eva at Apo Onad kaya hinintay ni Eva ang santigwar sa bahay niya para sunduin siya. Lingid kay Eva ay naghahanda rin ang demonyo. Nakaharap sa salamin sa CR at naglalagay ng pamahid sa muka. Nagpapapogi pero sa dami ng pinahid niya sa muka ay wala siya nakitang pagbabago. Pinagtawanan pa siya ni Eva nang humarap siya rito. Suot ang maayos na polo shirt. Nakanektay pa at nangangapal sa foundation ang muka. Ano raw ba ang akala niya? May pag-asa pa ang mukha niya? Huwag daw niyang kakalimutan na demonyo siya at hindi tao. At saka bakit daw ba nagpapagwapo siya para magpapansin? Isa pa, hindi naman siya imbitado sa pagkakape nilang magkakaibigan. Bakit pa siya gumagayak din? Mainitin ang ulo at mabilis mapikon ang demonyo. Tinanggal ang necktie, hinubad ang polo shirt at gumamit ng kapangyarihan para baguhin ang muka. Sa isang iglap ay tumambad kay Eva ang isang gwapong mukha ng lalaki. Unti-unting napawi sa labi ang nangaasar ng ngiti. Nawala ng imik at natulala. Nang biglang tumunog ang doorbell, nandiyan na ang sundo niya na si Apo Onad. Pagdating sa coffee shop, nagulat ang magkaibigan sa dinatnan nila. Bumagsak sa kanila ang mga confetti at banner nagsasabing ang coffee shop ay sa kanilang tatlong magkakaibigan. May pangalan yung Trio Coffee. Ani Clark, naisip niya yon dahil kung saan coffee shop pa sila nakikita-kita. Kung meron silang sariling coffee shop, ay iyon na ang magiging tagpuan nilang tatlo. Sabay abot ni Clark ng bouquet of roses kay Eva na may kasamang card. Ang nakasulat doon ay "To the most special woman in my life." Hindi alam ni Eva kung paano niya iyon ngingitian. Nagpasalamat siya kay Clark. Si Apo Onad naman ay palihim na napahinga ng malalim na tila ramdam ang pagkadihado niya sa puso ni Eva. Sa kalagitnaan ng pagsasaya nila sa pagbubukas ng shop ay nagulat si Eva nang makita niya ang tagabantay niyang demonyo. Nakaupo sa isang mesa, ngunit hindi sa anyong demonyo, kundi sa bagong anyo nito na isang gwapo at makisig na binata. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Habang papalapit siya sa kinauupuan nito, ay titig na titig ito sa kanya. Pero bago pa siya makalapit ng tuluyan, ay hinila siya ni Clark para ipakilala sa isang bisita ron na kamag-anak nito. Inis na napakunot ang noo ng demonyo. Maya-maya ay nagpaalam na si Apo Onad. Kailangan na raw niyang puntahan ang baryo. Tinapik niya sa balikat si Clark at yumakap naman kay Eva. Pagyakap ng binata, biglang nakita ni Eva ang isang nakakagimbal na premonisyon. Ang pakikipaglaban ni Apo Onad sa dalawang nilalang na parehong mabangis. Puro kalmot na siya at duguan. Agad niya yung sinabi sa binata. Hindi naman nagpakita ng takot si Apo Onad. Inaasahan na raw niya ang ganong posibilidad sa bawat laban na haharapin niya. Wala raw dapat ipag-alala si Eva. Hindi naman mapakali si Eva kaya sinabihan niya si Clark na sasama siya kay Apo Onad. Gusto rin sanang sumama ni Clark pero may seminar pa siyang kailangang puntahan kaya sinabihan na lang niya ang dalawa na mag-ingat at balitaan siya agad. Habang naglalakad pa uwi sa bahay nila, ay dinig ni Justina ang usap-usapan ng mga taong nagchichismisan sa tindahan tungkol sa tiktik na gumagala.
May bago na naman daw na biktima sa ilog. Isang buntis na napadaan lang doon. Mabuti na lang daw at balita nila parating na si Apo Onad. Tsak na mahihirapan ang tiktik na mambiktima dahil hindi siya uubra sa Santigwar. Nakaramdam siya ng takot kaya't nagmadali na siya sa paglakad. Wala sa mood ang demonyo nang umuwi sa bahay. Alam kasi niya na aalis na naman si Eva para samahan si Apo Onad, isa pang hadlang sa kanila ng dalaga. Sa inis niya ay ginawa niyang bulok ang bulaklak na ibinigay ni Clark kay Eva na iniayos pa naman ito sa vase. Sa muli niyang pagharap sa salamin ay isang nakakatakot na tinig ang narinig niya. Nagpapaalala sa tungkulin niya bilang demonyong tagabantay na hindi maaring magmahal. Alam ni Apo Onad na hindi na dapat niya isinama si Eva sa pagpunta sa baryo pero hinayaan lang niya dahil gusto niya itong makasama lalo at hindi kasama si Clark. Ginamit ni Apo Onad ang bagong gawa niyang motor. Inangkas niya ang dalaga. Pagdating sa baryo, naghihintay na ang demonyo nakaupo sa putol na puno. Nauna pa sa kanila. Nasaan niya man itong gwapong binata ay alam na agad ni Apo Onad ang pagpapanggap nito. Kaya't mahina ang boses na sinabi niya kay Eva na sabihan ang demonyo na huwag makikialam sa misyon niya. Kung hindi ay sasamain ito sa kanya. Anang dalaga ay siya na ang bahala. Sa kaibigan ni Apo Onad sila tumuloy. Ayon dito, marami na ang nabiktima ng tiktik at kalimitan ay sa tabing ilog nangyayari ang pambibiktima. Dahil masukal ang daan doon, wala na nga raw naliligo at naglalabas sa ilog ngayon. Kinakatakutan na ng mga residente, bukod pa yung paglapag sa bubungan ng mga buntis. Sa tingin daw niya ay dalawa ang tiktik, isang sa tabing ilog yung mayari at isa namang tumatarget sa mga buntis. Masyadong madulas ang mga tiktik, hindi nila mahuli-huli. Pinakiramdaman ni Apo Onad ang katahimikan ng gabi. Wala nang buntis sa baryo dahil nabiktima na lahat kaya sinuyod na lang niya ang bawat madilim na sulok. Samantala, ani Justina sa ina, natatakot daw siya. Kunot na kunot ang noong hinarap siya ng ina at sinabing kung mananatili lang siya sa loob ng bahay ay wala siyang dapat ikatakot. Ang panganib ay lagi nakaamba sa kanila. Dapat ay sanay na siya. May naisip si Eva para mapalabas nila ang tiktik. Ibinulong niya kay Apo Onad. Narinig ng demonyo ang bulong na yon. Kahit pinigilan niya ang dalaga, ilalagay lang daw nito ang sarili sa kapahamakan. Humarap si Eva sa demonyo at sinabing hindi siya natatakot dahil meron siyang tagabantay na palagi magliligtas sa kanya sa kapahamakan. Sabay haplos niya sa pisngi ng binatang demonyo. Sa gitna ng malamig na hangin sa tabing ilog, naglakad si Eva, palinga-linga. Tila may hinahanap, maya-maya pa ay bigla siyang inatake ng isang aswang na may dispalinghadong katawan at pakpak, isang tiktik. Ngunit bago pa siya malapatan ng mahabang dila nito ay lumabas na sa pinagkukublihan si Apo Onad. Tinalo niya ang tiktik at hinagupit ng latigong may orasyon laban sa aswang. Nasaktan ang tiktik kaya't napaatras, ngunit mula sa likuran ni Apo Onad ay isa pang tiktik ang aatake. Doon naman umiksena ang demonyo. Pinigilan niya ang tiktik sabay sabi kay Apo Onad na utang niya yon sa kanya. Dalawang mabangis na tiktik laban sa isang santigwar at isang demonyo. Nagsakupan sila, bangis sa bangis, kaliwat kanan ang pag-atake ng dalawang tiktik, talikuran at magkasanggang pag-atake naman mula sa demonyo at santigwar, habang si Eva ay binabalot ng kaba. Malakas talaga ang mga tiktik. Humandusay na ang santigwar sa lala ng mga kagat at kalmot na tinamo. Halos maligo siya sa sariling dugo. Sinigawan siya ng demonyo at sinabihang wala siyang kwenta kapag hindi siya tumayo at rumesbak. Dahil doon ay iika-ikang tumayo si Apo Onad at muling nakipaglaban. Ibinuhos ang lakas. Hindi na makatiis ang demonyo. Nandaya siya sa laban. Ginamitan ng kapangyarihan ang dalawang tiktik para matalo na ang mga ito dahil pagod na raw siya. Ang dalawang tiktik ay parehang bumagsak ng mga butiki. Hindi pa nakontento ang demonyo. Inapakan at tinurog ang dalawang butiki. Lingit sa lahat, ang dalawang tiktik ay si Justina at ang kanyang ina na dumayo at nanirahan sa lugar na yun upang makapambiktima sa tabing ilog na paborito nilang spot ng lugar. Anang mahiwagang tinig sa tainga ng demonyo. Bakit daw niya yung ginawa? Nakangisi namang tugon niya. Demonyo nga siya malamang mandaya siya sa laban. Pero hindi pala yun ang tinutukay ng mahiwaga at nakakatakot na tinig, kundi ang pakikialam niya at pagtulong sa santigwar.
Hindi siya nakakibo at napakamot na lang ng batok. Nilapitan ni Eva ang demonyo at nagpasalamat dito. Pinunasan ng demonyo ang pisngi at inihanda ang sarili sa igagawad na halik pasasalamat ni Eva. Pero napigo siya, anang dalaga, dahil sa magandang nagawa ng demonyo. Mula ngayon ay tatawagin na niya itong Mon, tulad ng gusto nito. Yun lang? Dismayadong tanong ng demonyo. Sa susunod na ang halik kapag hindi ka na nandaya sa laban. Sabay kindat ni Eva rito.